So, calculus concept naman tayo ngayon. So, ano tong average rate of change? So, yung average rate of change ng isang curve is yung slope. Slope nung isang curve. So, ibig sabihin nun, yung change sa y values and sa x values. No? Simply put it, the slope of a curve that changes as, habang nagki-curve pababa o nagki-curve pababa or pataas yung curve. So, yun yung average rate of change. Yun namang instantaneous rate of change, yun naman yung slope at a particular instant. Okay? So, yun yung mga concept sa calculus na importante nating malaman. At itong average rate of change na to is pwede mong i-apply sa business. O lalo na yung sa production. Changes in production, changes in volume at a particular point. Gagamit ka lang ng pag instantaneous rate of change, kukunin mo lang yung first derivative niya or yung derivative niya. Para mas madali, gagamitin natin yung difference quotient. Okay? Yung tangent line is a line that touches the curve at exactly one point. So, kinuha yung definition dun sa circle, di ba? Pag may isang point na katabi yung circle, tangent yun. Tangent to the circle. Pag sinabi mo ng mga secant, yung line na nag-i-intersect sa curve, dalawang point. Yeah. So, pag kukunin mo yung average rate of change, kukunin mo yung secant line. So, habang lumalapit siya at that particular instance, yung dalawang points is nagkakalapit, kinukuha mo naman yung instantaneous rate of change. Secant line naman ang ginagamit ko ron. So, yan? Yan yung pagkuha ng tangent line at saka yung secant line. Yan yung may connection sa analytic geometry. Either you use point slope form or slope intercept form. So, maswerte pala at hindi na isama to sa amin dati. Kasi kung naisama pala to sa amin dati, baksak na naman si Pasag. Napakabait din talaga ng mga teachers namin dahil hindi sila umalis dun sa topic kasi hindi ko pa master. Siguro kung nag-aaral nga ako, baka baksak pa rin ako. So, yun lang yung mga natutunan natin. Pag nandun na tayo, yun naman ang isusunod natin. Tsaka tayo mag-elaborate further. So, yun lang po.